Puri ng Panginoon, today is Friday, October 31, ano? At praise God, araw ng mga patay. Salamat sa Diyos at ano man mangyari, tuloy-tuloy po ating Bible study, and this is our Tuesday and Friday online Bible study at 7:30 to 9 o'clock. God bless everyone. And this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Start na po tayo mga kapatid para makarami tayo at hindi tayo gabihin. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Sinisimulan po namin ang pag-aaral isa pa ng isalita. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Bigyan mo po kami ng liwanag and revelation knowledge patungkol, Panginoon, sa paksa nito. Where are the dead? Maraming po salamat, Panginoon, through your Spirit, naintindihan namin malalim na bagay na nagmumula po sa iyo. Maraming salamat. Thank you, Father God. I-bless mo po ang lahat ng kasama natin sa Bible study. If they are weak and sick, heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, sa kagandahan ng araw na ito. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapakahayag sa amin at sa opportunity pagkalubusabi to study your word. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. So praise God, bagong location, bagong kwarto. Dito ako lang sa kabilang kwarto. So tinanggal yung aircon doon sa kabila at butas yung dingding. Pangiting na dito na lang po tayo. Kahit medyo mainit, okay lang. So, ang ating pagpaksa, mga minamahal, is about tungkol sa mga namatay. No? Saan ba napupunta ang mga namatay? Ilang beses nating pasadahan ito sa ating Bible study, pero this time focus po tayo dito mismo. Talakayin din natin yung tinatawag na soul sleep doctrine. No? Soul sleep doctrine. Ang alam ko may ganyang soul sleep doctrine ay ang mga Jehovah's Witnesses at saka ang mga Seventh-day Adventists. No? Well, ibig sabihin ng soul sleep doctrine nila, naniniwala sila na kapag ang tao ay namatay, walang consciousness, walang feelings, walang imagination, hindi ka parang tulog na nananaginip, basta wala ka. Wala kang ulira, no? Wala kang pag-iisip, wala kang damdamin, wala ka, para kang hindi pinapanganak sa mundo. No? Sleep, ibig sabihin, wala kang consciousness, no? Wala kang maaalala, para kang hindi nag-exist. No? Well, yung pong ganyan doctrine, i-debunk natin. Hindi po ako sang-ayon dyan. Ano? Sapagkat never na itinuro sa Bible na kapag ang tao ay namatay ay matutulog muna at saka daw magigising pag dumating ang Panginoong Jesus. At gumagamit talaga sila ng mga talata, no? At ang isang ginagamit ilang talata ay ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14 about the rapture of the church, no? Alam natin siya sabi diyan na ang mga patay ay unang bubuhayin, no? Mula sa pagkakatulog, bubuhay ng Panginoon at aagawin ng Diyos sa mga alapaap, susunduin ni Jesus, si Jesus nasa mga clouds, susunduin yung mga namatay kay Kristo, then susunod yun namang mga buhay, aagawin pataas. At sabay ang mga namatay at buhay ay sasalubong sa Panginoong Jesus upang dalhin ni Jesus sa presensya ng Ama sa paradise, at yan ay nasa third heaven. Okay? So, sa Bible, mayroong binabanggit na three levels ng langit or heaven. The first level is the first heaven is called atmospheric heaven. No? Yung nililipad ng aeroplano, clouds, ibon, yung atmosphere natin. Ang second heaven, yung mas mataas, mas malayo. Yung kinaroroonan ng mga planeta. Yung kalawakan. No? At ang third heaven, yung kinaroroonan ng trono ng God the Father. No? Nandoon siya. Nandoon ngayon mga kapatid natin sa Panginoon, enjoying the presence of our Father.
Masayang-masaya sila, buhay na buhay, hindi na mamatay. So, yun daw magaganap, sabi ng mga naniniwala sa soul sleep doctrine, gigisingin ng Diyos yung mga natutulog pag dumating si Jesus. No? At saka balang babalik yung ulira. No? Magkakaroon pa doon, babalik yung consciousness ng tao. And that is very unbiblical po. Wala niya sa Bible. Pero may nakita lang sila na ilang talata na pinagbabatay lang niya. I think 3 lang yata yun. And it is very dangerous to create a doctrine out of 1 verse or 2 or 3 na hindi maliwanag kung ano sinasabi. No? Bukod doon, titingnan mo kung ano yung passage. Yan ba ay literal? Yan ba ay spiritual, figurative, metaphor, simile? Yan ba ay parable? Titingnan mo. At laging ang Bible merong clue if it's a parable. Mamaya pag-usapan natin yung parable yung sinasabi nila na parable daw ni Jesus about the rich man and Lazarus. I believe it's not a parable, kundi totoo nangyari sa buhay nung mayaman at nung si Lazarus. Pareho sila namatay, nagpangita sila sa lugar ng mga patay. Ano? Ang isa napapunta doon sa torture place, yung the rich man, si Lazarus napapunta naman sa paradise kasama si Abraham at ang mga Old Testament saints. Nandoon sila, no? So, saan lugar yon? Yung lugar ng mga patay. Tatalakayin natin yan. I believe hindi parable yon. Sabi nung iba, that's the parable of Jesus about Lazarus and the rich man. Hindi parable yun. Kasi under the rules of biblical interpretation, ang parable hindi bumabanggit ng anumang pangalan. Basta nagbibigay ng halimbawa patungkol sa buhay ng isang tao, sa isang pangyayari, no? Pero walang babanggitin na pangalan. Samantalang so yun ang parable walang babanggitin pangalan. But this time, yung kinukwento ni Jesus is not a parable. Kasi binanggit niya ang pangalan, in-identify niya kung sino. Yung pulubi, si Lazarus ang pangalan. So, this is not a parable. Babalikan po natin lahat yan, ano? So, gusto ko lang linawin, ano itong soul sleep doctrine ng mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists. No? I disagree sa doctrine na yan. Lalo na kung malabo yung talata na ginagamit nila at hindi nila kinilatis kung yan ba ay figurative word, yan ba ay metaphor o yan ay literal, spiritual, kung ano. No? So, pagkatapos, yun nga, paniniwala nila, wala daw awareness, walang consciousness, walang pag-iisip yung taong namatay. Based dito sa mga scriptures na ating po babasahin. No? So, kaya meron silang, nakadevelop sila ng doctrine na soul sleep doctrine. At yan ay kumukontradict sa maraming talata sa Biblia. No? Okay, tingnan natin. Ano? Ito po yung isang ginagamit na talata ng mga nagtuturo ng soul sleep doctrine. At kamakailan may napapanood ako sa TikTok niyan. Sabi ko, dangerous na mapakinggan niya ng mga tao. Hindi yan biblical. Mali yung tinuturo dyan nung preacher sa TikTok. No? May soul sleep daw. At marami sinabi na very unbiblical. So ito yung 3 talata na ginagamit nila para ma-prove nila na merong soul sleep doctrine. Na ang tao pag namatay, matutulog, walang ulira, walang consciousness, walang feelings, wala kahit ano, para kang hindi nag-exist. Yan ang soul sleep doctrine. Well, doon na lang sa title na nilagay nila, soul sleep. No? Kumukontradict na yung paniniwala. Sabi nila, walang ulira, parang hindi ka nag-exist, wala kang consciousness. Yung salitang sleep, ang tao pag natulog ng literal, may consciousness ka, nananaginip ka nga eh. Minsan nga, nananaginip ka, kumakain ka, naralasan mo yung pagkain. Tapos nagigising ka, aware ka sa paligid, tulog ka. Pero madalas aware ka. Minsan, madalas nga, alam natin,
panaginip lang ito, panaginip lang ito. Madalas ako ganun eh. Sabi ko, hindi to, this is not real. Panaginip ito. Tapos magigising ako, panaginip nga. Meron naman, minsan nananaginip ako, magigising ako. Tutulog uli ako. Tutuloy na naman yung continuation ng panaginip. Magigising uli ako. Pag natulog ako, tutuloy na naman yung continuation. Sabi ko, ano kaya ang meaning nito panaginip? Kapag gaganon ang dream, ibig sabihin, may message ang Panginoon na importante at yung kailangang ipanalangin kung ano interpretation ng dream na yon. Okay. Now, balik tayo dito sa soul sleep. So, ito po yung ginagamit nilang 3 talata to prove na merong natama ang doctrine na ang tao pag namatay, matutulog muna, walang consciousness, walang feelings, wala kahit ano. So, doon pala sa title pumo-contradict na. Pagka ang tao ay totoo natutulog, may feelings pa rin siya. May consciousness pa rin. At nananaginip nga eh. So, kinontradict nila yung sarili nila. No? Ito yung Ecclesiastes chapter 9, verse 5 hanggang 6. Ginagamit nila to prove na ang tao pag namatay, natutulog lang. At wala raw consciousness. Pag tulog, di may consciousness. Nananaginip nga. No? Ito. Ecclesiastes chapter 9, verse 5 and 6. For the living know that they will die. No? Alam ng mga tao na sila'y mamamatay, but the dead know nothing. Subalit ang mga patay, wala na siyang alam. No? They have no further reward, and even their name is forgotten. Okay, yan ang sabi ng writer ng Ecclesiastes na pinaniniwalaan maraming Bible scholars na ang writer niyan possible na si King Solomon. No? Well, sasabihin ko po sa inyo, nung panahon nila ni King Solomon, even under the Old Testament, no, ang mga tao doon, even the prophets, yung kanilang pinaprophesy, minsan malabo sa kanila, basta kung ano yung pinasasabi ng Diyos, sinasabi nila, malabo yung hindi nila hindi malinaw kung ano yung talagang mangyayari in the future, pero pinaprophesy nila ito. Ibig sabihin, kulang pa sila sa understanding, no? Basta sinasabi nila kung anong pinapasabi ng Panginoon. No? At mayroong mga paniniwala ang mga Israelites noong unang panahon na kapag ikaw ay namatay, ang buhay natin sa kabilang buhay ay walang reward, no? Na yung iba nga sa kanila kinu-question kung ang tao ay merong second life, no? Kaya nga meron 2 grupo ng religious leaders. Kung tawagin ay tagapag-aral ng kautusan. At yan ay 2 grupo na nagtatalo. Isa ay Pharisees at isa ay Sadducees. Ang Pharisees, they believe that there will be a resurrection of the dead. No? Magkakaroon ng bubuhay ng Diyos yung mga patay. Meron silang paniniwala gano'n, yung mga Pharisees. Ito naman mga Sadducees, may paniniwala sila na walang resurrection of the dead. Hindi sila naniniwalang ang patay ay muling mabubuhay. So meron gano'n silang malabong pagkaunawa, no? So ako naniniwala nung sinulat ito ni King Solomon, hindi ganoon wala pa siyang malalim na revelation about the next life, no? At totoo naman 'yon, kahit sa Old Testament hindi malinaw yung next life, ano? Ang nagbigay linaw lang na mayroong life after death ay ang Panginoong Hesukristo. Yes, si Jesus ang nagsabi na merong buhay sa kabilang buhay. Meron pang next life. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga lihat, John chapter 14, verse 1 and 2, sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag magulumihanan ang inyong puso. Sapagkat sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Ako, babalik sa ama upang ipaghanda ko kayo ng inyong dakong kalalagyan. Kung hindi ganon, hindi ko sana sinabi sa inyo. Ibig sabihin, sure ito. Pagdating nyo sa kabilang buhay, meron kayong pupuntahan na maganda.
maraming tahanan sa langit. Ipagre-reserve ko kayo, yun ang sinabi ni Jesus. Merong life after this life. Yun ang punto ni Jesus. No? At sa New Testament, maliwanag na merong next life, merong susunod pang buhay. At sa New Testament, nililinaw ng Panginoon na nagbibigay ang Diyos ng reward sa mga kalugod-lugod. Sa next life, merong reward. May mga crowns na ibibigay ang Panginoon, no? Sa mga tapat. So, sa Old Testament, hindi ganun kalinaw. No? Kay Jesus lang naging malinaw that there is life after this life. Life after death. And God, Jesus, will give us eternal life. Buhay na walang katapusan. Ibig sabihin, talaga may kasunod pang buhay. Hindi basta tayo mabubuhay next life, tapos mamamatay ulit. Hindi. Kundi buhay na walang katapusan. Abay, mas maganda yung next life. Ang present life natin, mamamatay tayong lahat dito sa katawan. Pero yung susunod na buhay, sinabi ni Jesus, I come that you might have life and have it abundantly. At pinangako ni Jesus, sino man sumampalataya sa Kanya ay merong eternal life. John 3:16. No? At hindi na papasok sa judgment ng Diyos. Hindi na parurusahan, kundi magkakaroon ng eternal life. So there is life after this life. Next life pa tayo. Kay Jesus luminaw yan. Sa panahon ng Old Testament, sa mga Israelites, medyo malabo yung next life. Kaya sinulat ni Solomon to, parang hindi pa rin, wala pa siyang ganung kalalim na revelation. No? At i-interpret natin ito, na sabi niya, for the living know that they will die. Alam ng mga buhay, sila'y mamamatay. But the dead know nothing. They have no further reward. Kita niyo ang paniniwala nila. Pag namatay ang tao, walang reward. Walang further reward. At may paniniwala sila na walang consciousness yung taong namatay. And even their name is forgotten. So may katotohanan din yung sinabi dito ni Solomon na makakalimutan yung kanilang pangalan. Ibig sabihin din ng talatang ito, lahat ng ginawa ng tao pag namatay, wala nang kasunod. Even your name sometimes will be forgotten. No? Makakalimutan na. Pag dumaan ng mahabang panahon, minsan ay nakakalimutan na. No? Maraming naging bahagi ng history ng Pilipinas o history ng mundo na low profile at hindi na sumikat, yung iba nakalimutan na. No? May mga ganyan. So pag ang tao namatay, wala nang kasunod, wala na yung, hindi na siya pwedeng magtrabaho, hindi na niya pwedeng dugtungan yung kanyang ginagawa nung siya'y buhay pa. No? Hindi na ibig sabihin yan. At wala na siyang alam, ano, sa mga susunod na mangyayari. The dead know nothing. No? Wala nang kasunod yung buhay niya sa present life. Kasi ang buhay na susunod sa next life. Okay. Kaya sabi dito, for the living know that they will die, but the dead know nothing. Ito yung ginagamit na talata ng mga Jehovah's Witnesses, mga Sabadista, na ang patay walang consciousness. Hindi yan ang sinasabi nitong talata. Ang sinasabi dito sa talata nito na ang tao, pag namatay, makakalimutan na siya. No? Karamihan nakakalimutan at yung mga kanyang ginawa, hindi na niya masusundan, hindi na niya madudugtungan. No? Kahit gaano siya katalino, wala na siyang alam na pandugtong doon sa kanyang nagawang legacy. Hanggang doon na lang. Kung ano yung legacy mo, hanggang doon na lang. No? So, hindi malinaw sa kanila itong talata na ito. No? Hindi naman, I believe, hindi rin literal yan no? Metaphor, no? Mataling haga. Kagaya Psalm 146 verse 4, another na verse ginagamit ng soul sleep doctrine. When their spirit departs, they return to the ground, and that very day, their plans come to nothing. Yan yung sinasabi ko. Pag namatay tao, putol na. Yung pinlano mo, wala na. No? Babagsak yun sa nothing. No? Tapos na yung iyong papel sa mundo. Yun ang ibig sabihin niya. But it doesn't mean na walang consciousness ang tao,
No, walang ulira, hindi, malayo. Hindi yan ang sinasabi. At binanggit din sa kanilang na talata, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 14, ang sabi, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Then, binanggit na dito na darating ang Panginoon sa mga lapaap at kukuhanin niya yung pag-aari niya. Sino? Tayong mga anak ng Diyos. Will be caught up in the air. Yan ang rapture of the church. May binanggit dito na niliteral nila. Ang taong namatay daw ay wala nang alam about those who sleep in death. No? Yung mga nangatulog na sa kamatayan. So, ginagamit nila yan, ang tao daw matutulog. Anong klaseng tulog? Ine-explain nila, yung wala ng consciousness, walang ulira. No? Hindi na makakakilos. Mali pa rin. Kasi pag sinabi mong sleep, soul sleep, may ulira ay yung soul. Ang nananaginip nga ang tao may feelings pa rin. Yes, may feelings ang taong natutulog. Parang noong nagkaroon ako ng gout sa paa, maga-maga ang paa ko. No? Habang ako natutulog, ingat na ingat ako na wag mapapadampi doon sa nasa, kung ako matulog, nasa tabi ng pader na wag masagi sa pader. Nakakalain yung maga-maga ang paa ko dahil sa gout, na naginip ako. Ako daw ay nasa isang mall, at doon sa isang mall, dumating yung Antichrist, ang itsura ay parang gorilla, parang beast, parang animal, na pumapatay ng mga tao. Sabi doon sa panaginip, yan ay Antichrist spirit, na pumapatay, gumagala dito sa mall, at takbuhan yung mga tao, natakot mga tao. Ginawa ko rin, sabi ko, haharapin ko ito. Sino ba ito? No? Sino ba ito? Haharapin ko ito. At nung kami nagpangharap, nung the beast na yun, yung halimaw, Antichrist, ginawa ko, sabi ko, bibigyan ko ito ng isang matinding flying kick. Tumakbo ko papunta sa kanya at nilundag ko at pinlying kick ko, sabay aray. Sabi ko, aray! Napaaray ako. Bakit? Tulog ako. Tulog ako noon. Pero bigla ako nagising dahil meron akong senses. Nasipa ko pala hindi yung beast, kundi yung pader. Nasipa ko yung pader. Sakit. Nagising ako. Namimilipit ako sa sakit. Imagine, ingat niya dat ako, naisipa ako pa sa pader. So, ibig sabihin, pag ang tao tulog, may pakiramdam ka pa rin, may pag-iisip ka. Minsan nga, tulog ka, naalimpungata ka, narinig mo yung nagkukwentuhan. So, mali pa rin yung kanilang tinitle sa doctrine nilang soul sleep. So, yan yung tatlong talata na ginagamit nila na hindi mo pwede i-justify na sa pamagitan tatlong talata ito, i-confirm mo at gagawa kang doctrine na ang tao pag natulog, walang senses, walang consciousness, walang ulira, walang paningin, walang pandama, wala kahit ano. Tulog siya, parang hindi nag-exist. Hindi, mali. Pag tulog, nag-exist. Pag tulog, may senses, may isip. Buti pa, hindi nila ginamit yung salita soul sleep Kasi pag soul sleep, may ulira ka. Buti pa, ginamit yung salita yung parang hindi ka nag-exist. So, purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos, hindi ganyan ang doktrina natin. Naniniwala po tayo na after this life, merong another life. Itong ating buhay ngayon ito ay provisionary period. No, sa kumpanya nung araw, ewan ko kung ganyan pa ngayon, nagtatrabaho pa. Binigyan ako ng 6 months provisionary period. At sa 6 months, ganun yung ginagawa, no? O-obserbahan ka kung masipag ka, kung talented ka, kung mabilis ka magtrabaho, kung masipag ka. Pag tatamad-tamad ka, within 6 months, tanggal ka dahil may karapatan ng company na tanggalin ka. Kapag immediately tanggalin ka kapag hindi ka lalampas sa 6 months. Kaya doon, pagdating ng 6 months, doon nila titingnan kung qualified ka na maging regular employee.
At nangyari sa akin yan. Ilang buwan akong, 3 months akong contractual. After contractual, pumasok ako sa probationary period. Then, pumasa ako, after 6 months, na-regular ako. So, itong buhay natin sa mundo ngayon, parang ganyan din na nasa probationary period tayo, inoobserbahan tayo ng Diyos. Lahat natin sasalitahin, gagawin, lahat ng motibo ng ating puso, titingnan, babasahin ng Diyos kung qualified tayo sa eternity na makakasama niya. Kapag ikaw ay corrupt na tao, ikaw ay compromiser, ikaw ay binabalikan mo yung dati mong masamang ginagawa, you will not be qualified. At kumbaga sa probationary period sa trabaho, pwede kang matanggal immediately. Ganyan sa kaharian ng Diyos, pwede kang hindi maligtas once hindi ka na-qualified. Kasi ayaw mo mabuhay sa kabanalan, nagdadaya ka pa rin tao, nagsisinungaling, nakikiapid, at sumasamba sa Diyos. Lahat ng ginagawa ng tao hindi manampalataya, ginagawa mo pa rin. Pag natapos na yung panahon mo sa mundo, inabot ka na ng kamatayan, yung next life mo, hindi ka kasama ng Diyos kasi hindi ka pumasa sa probationary period. At lagi daw sinasabi ng Panginoon, sabi ng mga naka-experience ng kamatayan na nabuhay uli. Maraming ganyan eh. Nagtetestify siya, binalik siya ng Panginoon sa mundo para mabuhay uli. To tell the world that there is life after death. To tell the world that there is a real horrifying place called hell. And there is a very beautiful place called heaven. Marami na nakarating sa hell, marami na nakarating sa heaven. Okay. So, kung hindi ka naniniwala sa mga testimony yan, that's your problem. Okay, ako naniniwala dahil marami totoo. Now, so, saan napupunta ang tao kapag namatay? Tingnan natin itong talata, Itong talata. Teka, kontrahin muna debunk muna natin itong soul sleep doctrine. Na ang tao daw, pag namatay, wala pa sa presensya ng Diyos. That's not true. Tingnan natin, basahin natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Okay. 2 Corinthians chapter 5, verse 8, na sinasabi ni Apostol Pablo, but we are of good courage and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Sa New American Standard. Sa New King James Version, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body, to be present with the Lord. Na sabi ni Paul, sa nalulugod na mas ginugusto niya na umalis siya sa katawan, to be absent from the body. Na umalis siya, yung tunay na siya. Sino yung tunay na siya? Sino yung tunay ni ikaw? Who is that real me? The real me is that human spirit inside this body. Kasi ang tao is composed of 3 elements, spirit, soul, and body. I am a spirit. The real man is the spirit. I have a soul, and soul is nandyan yung ating mind, will, emotion. We have emotion. Maroon tayo umibig, magalit, magdamdam, matuwa, may emotion tayo. Marunong tayo mag-isip, marunong tayo mga tuwiran, conscious tayo sa nangyayari. Kasi we have soul. May kanya-kanya tayong kaluluwa. At nandyan, nakatago dyan sa kaluluwa ang ating mind, will, and emotion. Soul, sa Greek ay suke, means natural life. Nabubuhay tayo sa mundo ito because we have souls. At magkasama lagi soul and spirit. Pag namatay ang anak ng Diyos, both soul and spirit, babalik sa Diyos. At sa langit, bibihisan ng Diyos ng bagong katawan. And that will be the rapture of the church. In the twinkling of an eye, our bodies will be changed into glorified body. Yan ang sinasabi.
na kapag nag-rapture, pagdating sa presence ng Diyos, yung mga namatay, bubuhayin. Kapag namatay ang tao, may consciousness kasi meron siyang soul. No? At meron siyang life, natural life, nabubuhay ang tao kahit wala na sa katawan. Ang ating katawan nabubuhay, pero ito ang namamatay. No? Namamatay ito. So, yung salitang death doesn't mean na umistop, huminto sa pag-exist. Hindi po yan ang definition ng death. Dead. No? Huminto sa pag-exist, hindi yan. Sa Bible, ang ibig sabihin ng dead, no, or death, means to separate or separation. Tingnan nyo ang physical death. Pag namatay tayo sa physical, both our spirit and soul pupunta sa Diyos. Kasi may pangako ang Diyos sa atin na tayo makasamahan niya sa eternity. Pero kung wala ka kay Kristo, sabi sa Bible, you're a sinner, you're still a sinner. Pag inabot ka ng kamatayan, kaibigan, you will go to hell. Surely, 100%, swak ka sa impyerno. Ang tao pupunta sa impyerno hindi dahil sa hindi siya masyadong naging mabait. Pupunta sa impyerno dahil siya ay masamang tao, mamamatay tao. No. Ang lahat ng tao pupunta sa hell, whether he is good or bad. Bakit? Because we inherited the sinful nature of our first parents, Adam and Eve. Yan ay ikapupunta natin sa impyerno. Minana natin yung kamatayan, yung makasalanang kalikasan na dumating kay Adam and Eve nung sila'y sumama kay Satanas. Naipasa yan sa lahat ng generation, yung kung tawagin sinful nature ng tao. At may ebidensya naman, hindi lang yung sinful nature ang naipasa sa lahat ng generation, pati yung kamatayan. Namamatay lahat ng tao. Evidence na nadamay tayo sa ginawa ng ating unang magulang, si Adam and Eve. Hindi tayo nagkasala, pero nadamay tayo, affected tayo sa kasalanan ginawa nila. Because we are the children of our first parents, Adam and Eve. Kaya lahat ng tao mamamatay. Ang original plan ng Diyos at tao, with this flesh and blood body, mabubuhay magpakailanman, magmumultiply sa planet at dadami ang tao sa mundo, and the earth will become a big paradise na magiging masaya ang tao, pero hindi nangyari yan, naudot, because our first parents fell into sin. No? They committed high treason against God at sumama sila kay Satanas. Kaya ang balik ay yung sumpa sa mundo. Nandito ngayon ang sumpa ng kamatayan, bunga sa kasalanan ng unang magulang natin. Kaya lahat tayo on our way to hell kung hindi dumating si Jesus. At ang tanging pag-asa ng tao to be saved, para maligtas sa impyerno, is to believe the Lord Jesus Christ, to accept Him to be His Lord, God, and Savior. At siya ay ipapanganak sa kanan Diyos, siya ay maliligtas. Dahil meron siyang Savior. How about yung walang Savior? Kahit anong bait mo, kaibigan, still you will go to hell. Because you have that sinful blood of Adam. Lahi ka ni Adam, lahi ka ng namamatay. See? Kaya dumating si Jesus, tawag sa Bible kay Jesus, the last Adam eh. Ni-reverse ng last Adam yung mangyayari. Lahat ng sasama doon sa last Adam, walang iba kundi kay Jesus, mare-reverse. Instead of death, they will have life. Instead of sickness and disease, they can now be healed by the power of the law of faith. Okay, instead of curses, you can now receive the blessings of God. Ni-reverse ni Jesus. Instead of tayo ay hatulo sa impyerno, we can now go to heaven because of Jesus. Yan ang nagawa ni Jesus. Paano kung wala kang Jesus, wala kang Savior, the only Savior of the world? Wala na. You will die. Doomed ka forever sa impyerno. Kaya, doon ang punta ng mga namatay na walang tagapagligtas sa impyerno. Okay? At nung panahon ni Jesus, before Jesus rose from the dead,
Nung namatay si Jesus, pumunta rin siya sa hell, sa underworld, doon sa Hades. No? Saan yung Hades, yung underworld? Sa pinaka-center of the earth. No? Kaya sabi ng mga volcanologists, archaeologists, pinag-aaralan na habang lumalalim daw ang hukay ng mundo, umiinit ang temperature. Hindi katakataka kung bakit nasa pinaka-center of the earth ang hell. Sabi ni Jesus yan, siya ay mamamatay. Pupunta siya sa pinaka-puso ng mundo, very heart of the earth, yung pinaka-center of the earth na kinaroroonan ng Hades. Anong Hades? English, hell. At noong time na yung panahon ni Jesus, ang mga tao ay lahat na namatay na kay Kristo, o lahat na namatay na walang tagapagligtas under the old covenant. Kasi di pa nga dumating si Jesus. Yung mga walang covenant, no? Yung panahon ng Old Testament, yung walang covenant, hindi siya bahagi ng Testament. Hindi siya naniniwala kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Ang destination niya ay hell, immediately hell. Pero yung mga Old Testament saints under the Old Covenant, sila Moses, Abraham, David, Samuel, the prophets, lahat sila namatay doon sa other side of hell. Kasi kumbaga gahanap ako illustration. Kumbaga ito ang mundo. Kunyari, ito ang mundo. Ano po? Yung pinaka-Hades, ito yung pinaka-center. At yung Hades, ayon sa Luke chapter 16, na pupuntahan natin mamaya, nahahati sa dalawa. No, nahahati sa dalawa. Yung Hades, isang Hades ng pagdurusa, torture place, at isang Hades na kung tawagin ay paradise. Doon sa paradise, doon pumunta yung mga taong may covenant sa Diyos. Naging bahagi ng covenant, those people, the Jews who believe in the God of Israel, Yahweh. May covenant sila sa Diyos. At sila ay naghihintay ng tagapagligtas doon sa lugar ng mga pataya kung tawagin ay paradise na bahagi ng kabuuan ng Hades. Kunyari, ito yung Hades. No? Kunyari, ito yung Hades. Ito yung mundo. No? Ito yung hell. Nahahati sa dalawa. Yung isa ay good part, yung isa ay bad part. Yung isa ay kung tawagin paradise. Yung isa naman ay torture place. Remember, nung pinangakuan ni Jesus, yung isang kriminal sa kanyang tabi, na sumampalataya sa kanya, sabi sa kanya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, ngayon din, today, I say to you, you will be with me in paradise. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paradise. Saan lugar yun? Yung lugar na other side of that torture place. At yun ay mas mataas. Elevated yun para hindi mahagip ng apoy. No? At doon meron tubig. Dito sa Hades sa pagdurusa, sa torture place, walang katubig-tubig. No? At yung mga Old Testament people, Old Testament saints, nandoon lang sila sa paradise, hinihintay nilang pagdating ni Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, pinasok ng underworld, una, kung saan tayo pupunta, doon din siya pumunta. Naging representative natin siya para tayo ay wag ng parusahan, siya na ang umako ng parusa natin. Pupuntahan natin Hades ng pagdurusa, torture place, siya na ang pumunta doon. Siya na yung tinorture. No? Then afterwards, ay tinawid niya yung other side. And I believe nangyari yun nung na-overcome na niya, natalo niya si Satan. Sa Colossians chapter 2 verse 15, sinabi doon na tinalo ni Jesus si Satanas sa isang legal na labanan at sinamsama niya ng weapons. Inilagay niya sa hayag na kahihiyan si Satanas. I believe naganap yan nung siya ay nabuhay na maguli. Then tinawid niya, bago siya umakit sa langit, tinawid niya yung other side.
At yun ang paradise. Pero sakop yun ng ng Hades. Ang ginawa ni Jesus, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 10, nung si Jesus, sabi doon he led captives. Kanyang dinala yung mga nasa pagkabihag, dinala niya, isinama niya saan? Sa heaven. Hindi lamang sila, kundi maraming Bible scholars naniniwala, yung mismong place na kung tawagin paradise, dinala na ng Diyos, inilipat na ng Diyos sa heaven, sa third heaven, na kinaroroonan ng Ama. Remember, sabi ko sa inyo, may 3 level ang heavens, atmospheric heaven, yung nakikita natin, yung atmosphere, may clouds, may ibon, may airplane. No? Ang susunod na heaven, yung kinaroroonan ng galaxy, may stars and planet. At ang pinakamalayong heaven, pinakamalayo ay yung third heaven na kinaroroonan ng ating Ama. Nandun ang trono niya. Kaya nung si Jesus umakyat sa langit, isinama niya yung mga Old Testament saints papunta sa third heaven, at pati na yung paradise, iniakit niya na sa third heaven, para ang tao, after Jesus rose from the dead, ay meron ng kaligtasan na kapag siya ay namatay, hindi na siya pupunta sa underworld. Those who are in Christ, hindi ka na pupunta sa underworld. Huwag mong hahanapin ang paradise doon dahil ang paradise ngayon ay nasa third heaven na. Alam niyo kung bakit? Sinabi yan ni Apostol Pablo. Nung si Paul ay naka-experience, at ito nga, it's either na siya ay nakarating sa heaven through visions, or ito yung siya pinagbabato na possible, sabi ng iba scholars, na siya namatay at nakarating siya sa heaven. Pero binuhay siya ng Panginoon. Walang malinaw kung gano'n nangyari, yun ay vision. Basta nakita ni Paul ang paradise sa third heaven. No? Tingnan natin. Ayun, sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 hanggang 4. Basahin natin. Boasting is necessary, no? Though it is not beneficial. Teka, basahin po natin sa Tagalog, para mas maliwanag sa inyo. 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 verse 1 hanggang 4, no? Ito sabi ni Apostol Pablo, nung siya'y makarating sa langit, sa third heaven, at sinabi niya nakarating siya sa paradise. That means, yung paradise na dati ay nasa underworld, inilipat na sa heaven. Yun yung sabi, napilitan akong magmalaki kahit na alam kong wala akong mapapala dito. Sasabihin ko sa inyo ngayon, ang mga ipinahayag at ipinakita sa akin ng Panginoon. May 14 na taon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit, third heaven. No? Kristiyano na ako noon. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ganyan yung karanasan ng mga may near-death experience. Yung namatay sila, kita nila yung katawan nila, may feeling sila. Yung pala, wala na silang katawan. At yung espiritu nila, nakikita nila, nakahawig ng kanilang katawan. No? Yung iba nga, hindi pa nakakapunta sa spirit world. Kaalis na sa katawan. No? Nagayang testimony ni Dina Bonnevie na umalis siya sa katawan. Na siya ay namatay na pero binuhay ng Panginoon. Nasabi ni Dina Bonnevie, nagtataka siya, ba't umiiyak yung anak niya? Nilapitan niya, uy, tayo na. Tayo niya, hindi siya pinapansin. Nagtataka siya, ba't iiyak na iyak at ba't hindi siya napapansin? Meron something siyang hinawakan yata, hindi ko na masyadong na
Wala siyang power to hold. At doon niya na-realize na spirit siya. Walang katawan. Kaya tayo may katawan dito kaya tayo merong earthly body para mai-adapt natin ang ating sarili, our earthly body, sa earth na physical world. We have this physical body na bigay ng Diyos. No? Kaya tayo nakakapamoy sa mundo. Ito, nahawakan ko ito. Nahawakan ko itong cross. No? Bakit? Kasi may katawan ako eh. Kung mawala ang katawan, hindi na uubra. Yung espiritu ko, hindi na mahawakan kasi wala akong katawan. At ang katawan ko, darating pa lang in the future sa rapture. Kung ako'y namatay ngayon, maghihintay ako ng rapture. At pag nag-rapture, in a twinkling of an eye, bibigyan ako ng Diyos ng bagong katawan. Glorified body. Katawan, hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit. Naku, ang ganda niyan. Wala nang problema sa mundo. No? Alam niyo ba, hindi tayo mabubuhay forever sa langit. Ang ating magiging tirahan, planet Earth pa rin. Yes, the new heavens and new earth. Nakakasama natin ang Diyos, sasamahan tayo ng ating Panginoon. The Father, Jesus, the Holy Spirit, makikita natin face to face. And we have this new glorified body na hindi natatanda, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. At ito ay ipinattern sa katawan ni Jesus nung siya ay nabuhay na maguli with His glorified body. Designed to live forever sa buong eternity, yung katawan na yon na ibibigay sa atin Diyos. Kaya mas maganda yung next life kaysa dito sa present life. Kaya huwag kayong magpapadaig sa problema. Huwag kayong magpapadaig sa mga temptation. Huwag kayong makikipag-compromise. Huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong magiging materialistic. Huwag kayong magiging gahaman o buaya sa Pilipinas. Yan yung satanic trinity. Yung greediness, covetousness, and gambling. Okay. So much for that. At ang sabi ni Paul, may 14 na taon na nakakaraan na dahil dalhin ako sa ikatlong langit. Kristiyano na ako noon. Hindi ko matiyak kung ako ay nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. Sa paraiso. Anong sabi niya? Kanina sa verse 2, nakarating siya sa third heaven. Ngayon, this time, ang tawag niya doon sa third heaven, nakarating daw siya sa paradise. So that means, ang paradise wala na sa underworld, kundi nasa third heaven na. At narinig ko roon ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. Nung time na yon ay sikreto pa kung ano yung meron sa langit. Ngayon, ang dami nang nakakita sa heaven na bumalik sa kanilang katawan. Okay. So, yan ang proof na ang paradise, nasa heaven na. Kaya pag tayo namatay, hindi ka napapasok sa underworld. One time, nakapanood ako sa TikTok, sinasabi pag namatay ang tao, pupunta pa sa kalaliman ng mundo dahil nandoon daw ang Hades. Wala na, nahuli ka sa balita, naiakyat ng Jesus sa itaas. Ang paradise, wala na doon sa Hades. No? Ang paradise, nasa third heaven na. At sabi ni Paul, ay ganito, no? Sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 8. Ito sabi ni Apostol Pablo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. No? Ngayon, sa English ay, we are confident, I say, I would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Mas gugustuhin ko pa na wala ako sa katawan, pero present naman ako sa Panginoon. To be absent from the body is to be present with the Lord. So, ibig sabihin, pag umalis tayo, the real me, pag umalis sa katawan ito, immediately, I will be in the presence of my Lord, Jesus Christ.
So, pag nawala ako sa katawan, nandun na ako sa langit immediately sa presence ng Diyos, as sabi ni Apostol Pablo. Hindi ang kagaya nung before Jesus died on the cross and before He went to hell, ay ang underworld o yung Hades ay nandun sa underworld, no, both paradise and torture place. Ngayon, ang naiwan na lang doon sa Hades, no, ay ang hell or yung torture place. Wala na yung paradise. Nasa langit na. Kaya pag namatay tayo, diretso tayo sa heaven. Yan sabi ni Paul to be absent from the body means to be present with the Lord. Kung nasaan dyan yung soul sleep. To be absent in the body means soul sleep. Abay, walang ganon. No? Ay, sabi ni Paul pag ikaw umalis sa katawan, immediately you will be in the presence of the Lord. May consciousness ka, may pag-iisip ka, may ulira ka, hindi ka tulog. Kaya sinabi sa Bible na yung mga natutulog ay bubuhayin. That means, yung kasing katawan na nari sa alabok, iniwan namatay, umuwi sa alabok, kahit ang alabok ikinalat sa dagat, yung ashes, babalik yan. Pag dumating si Jesus at the rapture of the church, babalik yung mga alabok at mapopon bilang tao, magiging tao. Then, akit sa langit, pag akit sa langit, kasama yung mga buhay, magkasabay, ang mga buhay at ang mga patay, bumuo uli yung katawan, physical earthly body, then pagdating sa presence of Diyos sa langit, in a twinkling of an eye, our bodies will be changed into glorified body. Ganyan nangyayari. Kaya sabi nga ba, Pastor, paano yung, di ba nasa langit na, namatay kay Kristo? Ano yun? Babalik uli sa lupa para ma-rapture? Yes. Yung mga espiritu at kaluluwa na namatay kay Kristo, babalikan yung katawan kahit ikinalat na alabok, mag-form uli yan with God, all things are possible, into a body, earthly body, then will be caught up in the air. Then in a twinkling of an eye, our bodies will be changed into glorified body. At goodbye na sa kamatayan. We have now our earthly, our heavenly, our eternal body. Praise the Lord. Okay. So, malinaw po yan. Ngayon, puntahan natin yung pangyayari kay Lazarus at doon sa rich man. Doon sa rich man. Sa Luke. At dito po tayo magtatapos. Chapter 16. Luke chapter 16, verse 23. Halos na ikwento ko na sa inyo ito, pero babasahin natin yung talata that will prove na hindi tama yung soul sleep doctrine. These scriptures will debunk that doctrine, that false doctrine na kutawagi soul sleep. Yung wala daw pakiramdam pag namatay, walang senses, ay mali kayo. Basahin ang Luke chapter 16 verse 23. Ito yung namatay si Lazarus, pulubi siya na hingilas ng pagkain sa paanan ng rich man. Ito naman rich man, lahat nasa kanya na, nung namatay. Si rich man nasa impyerno, nasa hell. Si Lazarus, nandun sa elevated place, kung tawagin ay paradise. At natanawan, nung nakikiusap ito si rich man na kung pwede papuntahin niya doon si Lazarus, idikit lang daw yung daliri, isaw-saw sa, nakita niya may fountain, may tubig, isaw-saw sa tubig at idikit sa kanyang dila para malamig ang kahit konti lang. Dahil sobrang init doon sa torture place na kung tawagin ay hell or Hades ng pagdurusa. Doon sa other side ng Hades, kung tawagin paradise, maginhawa, naghihintay lang yung mga Old Testament saints, sila David, Moses, Abraham, Jacob, the prophets, nandun lang sila, they're waiting for the coming Messiah. Kaya nung dumating si Jesus, sold doon sila. Iniakit sila ng Panginoon sa langit. Kaya, it is now a vacant place. Yung lugar ng paradise, vacant place. At may sinabi sa aklat ng Isaiah na lumaganap ang apoy ng impyerno at kinain
nag-expand ang hell. Ano ibig sabihin? Possible na nilamon ng apoy pati yung other side na paradise. At nakikiusap, sabi nung rich man, kung pwede, Abraham, magpapunta ka ng papuntahin mo naman yung kahit sino dyan, kasi Lazaro, o sino mang namatay na, puntahin yung mga kapatid ko dahil warningan sila at baka sila mapunta dito sa lugar na pinuntahan ko. Ay hindi, sabi ni Abraham, hindi pwede na ang patay ay bumalik sa pagkabuhay o ang espiritu ay magpakita at makipag-usap sa tao. Walang ganyan, hindi allowed, sabi ni Abraham. Nasa Bible yan. Meron tayong mga prophets na mangangaral. No? Nandyan ang mga prophets, nandyan ang mangangaral sa mundo. Hindi, Abraham, pagka yung namatay ang bumalik, mas maniniwala sila. Hindi allowed. Hindi pwede. Hindi ka pwede tumawid dito dahil merong dividing line, yung malalim na bangin, bottomless pit. Kaya hindi pwede magtawiran. So basahin natin ang verse 23 to prove na pag ang tao namatay, may senses. Tingnan nyo ha. At habang nagdurusa siya, yung rich man doon sa torture place, sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Pagkatapos namatay, may paningin kahit wala ng katawan. May sense of sight, nakikita niya. Ang espiritu natin may paningin. Nakita niya kahit wala sa katawan, espiritu siya, nakita niya si Lazarus kasama ni Abraham. So may sense of sight. Ano sasabihin soul sleep doctor? Walang sense of sight, walang senses, walang feelings. Mali kayo. No? Then, sabi pa dito, sa verse 24, kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Nahihirapan siya. Ramdam niya ang init ng apoy. May senses. Yes. At ang sabi, utusan doon si Lazarus papuntahin doon. Talaga hanggang sa impyerno, mayaman pa rin ang dating niya. Nag-uutos. Sino ka para utusan si Lazarus? Ano na yan? Nasa piling niya ng Panginoon. Tapos na pagiging mayaman mo. Sanay ka sa mag-uutos. Utusan si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. May sense, may feelings. Nararamdaman niya yung init. At pwede niya maramdaman yung lamig. Buhay ang mga feelings kahit espiritu na siya. Ano sasabihin yung patay ang feelings pag soul sleep? Walang feelings. Walang isip. No? Mali kayo. Sa verse 25, sabi, pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Inaaliw si Lazarus doon, masaya si Lazarus, may emotions siya, may feelings, he can rejoice. Pwede siyang tumawa, pwede siyang masiyahan. May feelings siya na maginhawa siya ron. Buhay ang feelings. Nakikita niya, narinig niya yung salita ni Abraham, yung rich man, narinig, may senses, sense of hearing, sense of sight. May feelings, nararamdaman niya. Ano sasabihin soul sleep doctrine na walang pakiramdam ang tao, parang natutulog lang. Mali na nga yung tinitle niya sa doctrine, pagtulog ka kasi may pakiramdam ka pa. Mali pa yung intindi nila. Wala raw feelings, walang senses. So, debunk ang soul sleep doctrine. Kaya kayo na nangangaral sa TikTok, huwag nyo ipangaral yan. No? Ipangaral nyo ang Bible, sinabi dito. No? Na to be absent from the body is to be present with the Lord. Okay. So, dito sa verse 27, no? And hanggang 31, nakikiusap yung rich man na papuntahin yung mag-utos sa patay at bumalik sa mundo para kausapin yung kanyang mga kapatid, warningan. Sabi ni Abraham,
Walang ganon. Hindi allowed na yung patay na babalik pa sa mundo. Nandun niya sa Luke 6, chapter 6, verse 27 hanggang 31. So, anong ibig sabihin? Walang patay ang bumabalik pa sa pagkabuhay. Eh, ano yung ghost? Ano yung mga nagpaparamdam si Lola? At ano yung mga kaluluwa na nagpaparamdam? Yung dating nakatira, si Lolo't Lola, nagpapakita. Naalala ko yung pinag-pray namin na bahay, diniliverance namin. Yung boyfriend yung girlfriend niya nandoon, tuwing weekends niya, dalaw niya doon sa pinapatulog sa ibaba, nag-iisa, sila nasa taas. Madilim. Ito yung matutulog siya doon, nakikita niya yung dalawang matanda nasa hagdan. Nakatayo doon sa hagdan. Takot na takot siya. Kasi alam niya, hindi tao yun eh. Alam niya, ghost. At sabi ko sa kanya, huwag ka matakot, hindi yan yung kaluluwa ng namatay. Ay ano yun? Demon spirit. So sabi ni Papa Leo, pumunta kami doon sa may hagdan, merong painting na luma. Naka-painting yung mag-asawa, yung lolo't lola. Ay, yan po yung nakikita ko lagi. Sa hagdan, yan sila mismo. Matagal na silang patay. At yung nakikita mo ay demon spirit. Okay, demon spirit. Kaya, meron akong kaibigan, pastor, yung asawa niya, very close doon sa matanda na namatay. Church member nila na matanda, na very close sa kanya. Tinuturing niya na parang nanay niya o lola niya. Nung pamula namatay, lagi nagpapakita sa kanya. At natutulala yung asawa niya na lumuluha. Ba't ka natulala? Ba't ka lumuluha? Nakita ko si Lola, yung nagpakita sa akin. Sabi nung kaibigan ko, Brad, yung misis ko, ganito, nakikita yung kaluwa ng church member na yung matanda na matay. Ako, Brad, pag-pray natin, kailangan deliverance. O sige, dali ko, dinala sa church. Ano, in-interview ko, nakikita mo ba si Lola? Oo, nakikita ko. Mayroon ako soft drink na ininom. Sabi niya, nakikita ko si Lola. Sabi ko, huwag ka maniniwala. Hindi yun si Lola. Si Lola nasa langit na. Yung nakikita mo ay demon spirits, niloloko ka. Nung sinabi ko, binuko ko na demon spirit, tinabig yung soft drink ko, pak! Tinadyakan yung asawa niya, baligtad. Biglang lumakas. No? Sinungaling ka. Sabi ko, ano sinungaling? Ikaw ang sinungaling. Sino sa atin nagsinungaling? Basta sinungaling ka at mabagsik ang at nanghahaliwaw, halihaw. No? Bailante, sinisipa yung asawa. Malakas. Sabi ko, okay, tigil na yung drama. Lord, padala mo ako ng angel, Panginoon. At sabi ko sa angel of the Lord, masyado malikot itong mga demonyo. Talian ang mga kamay niyan. Biglang, bitiwan niyo ako. Tapos naninipa. Sabi ko, talian, panikalaan ang mga paa niya. Ayun, hindi na siya na ano. At nung nakagapos na siya, sabi ko, in the name of Jesus, I command you, depart from her in Jesus' name. Umalis yung demonyo. So, ang tanong, demon possessed ba yun? Hindi po nadi-demon possessed ang mga Kristiyano. Ano yun? Infiltration. Na-infiltrate, nakapasok sa isip, no? Sa soulless part, pero hindi na-invade yung buong pagkatao. Pagka na-invade yung buong pagkatao, nakapasok sa kaloob-looban, na-possess yung spirit, he will be demon possessed. Pero walang tunay na Kristiyano with the Holy Spirit, ang pwede ma-demon possessed. Pwede ma-demonize, attack from demon spirit, at pinasok yung mind niya, no, kino-convince siya, pinasok yung soulless part niya, pero hindi siya possessed. Kaya nga minsan may nakikita ganyan, minsan mga pastor pa, nagpapadeliverance, may umaalis na demonyo. Hindi siya possessed. Na-demonize siya. At gustong i-hold yung pagkatao niya at pasunurin sa kanya at paniwalaan kung ano. So wala na po tayong panahon, mga kapatid. At nawa ay nagbigay ng malaking kaalaman, karunungan about sa atin. Ito pong ating pinag-aralan na where are the dead. Okay? Kaya mapalad po tayo na kay Kristo. No? Meron tayong assurance of salvation. Basta huwag natin kalilimutan to walk in the righteousness of Christ, tularan natin siya and be holy.
Sabi ng Panginoon, be holy for I, the Lord your God, is holy. No? Iwasan natin, umalis tayo sa sanlibutan. Iwan natin ang kasalanan. No? Kung may atraso ka sa kapwa, makipagbati ka. You cannot serve God with that bitterness in your heart, kapatid. Okay, so puri ang Panginoon, hanggang dito na lang, mga minamahal. Let's go, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito na binigyan mo kami linaw kung where are the dead. Nasaan ang mga namatay. Maraming salamat, pagpalain mo ang bawat isa na kanindisal. Pagparain mo kami sa karunong kaalam, pinagkaloob mo sa amin, and we thank the Holy Spirit, our teacher, minsan pa sa gabing ito. At sa gabi ito, we declare the goodness of the Lord. We declare victory in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. Everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Please don't forget to like this video and don't forget to share this video.